I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga best, lalo na sa mga Marcos loyalists and supporters, sa mga silencer na nagsusupport sa Pangulo, shout out sa mga OFW, ayan, sa mga Pilipino sa buong daigdig, shout out po sa inyo. Ayan, mayroon tayong very good news for everybody. Hindi pa man mangyayari ito mga kababayan, pero parang pupunta yata dito, no? Itong magandang news natin para sa inyo. Alam nyo, pinapakita natin, ini-spread natin ang mga hakbangin ni Pangulong Marcos Jr. Sinasadya namin ito kasi para naman itong mga anti-Marcos, laging kumukuda na sinasabi, wala namang ginagawa si PBBM eh. Kasi guys, tamad sila mag-research. Anti-Marcos kasi sila, kaya sila ganyan. Kaya, sa mga comment nila, ay supplyin nyo. So dahil dito guys, and this is very good news for everybody. Maganda ito. Basahin po natin Siyempre mga banyaga yan guys na nakikita natin. Nakikita ko. PBBM optimistic on potential nuclear energy tie-up with UAE power firm. Nako, medyo pupunta na tayo doon mga kababayan. August 12, 2024, sabi po ng PCO, kortesya ng PCO ito guys nakita nyo? Nako, ay mayaman ang bansa na ito mga bes. Basahin natin para kompleto rekado. President Ferdinand Marcos Jr. is hopeful the Philippines could successfully partner with the Emirates Nuclear Energy Corporation. Oh my goodness. This is it mga bes. Alam niyo si Pangulong Marcos Jr. tahimik yan. Pero matinik yan kung gumalaw. Sabi ko sa inyo, puro lang ito, puro trabaho lang itong Pangulo na ito. Wala na lang ginawa kundi trabaho. Yung papagandahin ng bansang Pilipinas, papalaguin ang ekonomiya ng bansa. Hindi tulad ng iba, puro dada ng dada, kuda ng kuda, walang nagagawa sa madla. Di ba? Diretso, tuloy. Di ba? Ulitin, President Ferdinand Marcos Jr. is hopefully the Philippines could successfully partner with the Emirates Nuclear Energy Corporation, which is ang INEC, as the country explore the possible use of nuclear energy for power generation. What the heck? Diba? Magandang balita. Mga kababayan, hindi pa nagginawa, pero inumpisahan na. Parang pupunta na yata tayo doon mga bes. Saan kaya ipapatayo to mga kababayan? Hindi natin alam. Well, tuloy. President Marcos receive Muhammad AI Hamadi, Chairman and Chief Executive Officer of INEC, in a courtesy call in Malacanang Monday. Today. Today is today. It's a good day, everyone. Thank you very much. Ayan, I am glad that we had this chance for you to visit us because this is a subject, that we have been talking about for a long time ago. Pinag-usapan na ito guys nung long time ago. I think last year nung yata, if I'm not mistaken, nung nasa ibang bansa si Pangulong Marcos Jr. Pinag-usapan kasi ito mga kababayan. Sabi ko sa inyo, ang Pangulo, maraming sikreto yan. Tingnan nyo, talagang biglaan na lang no? And especially after the pandemic, I'm trying to figure out what are the needs of the government. President Marcos told Hamidi, diba? What is good, what are the needs of the government? Ayan. Ano bang need ng government natin? Siyempre, yung problema natin sa kuryente, mga bes. Mahal ang bills every month. Laging nagsisingil si Judith Pag na-over Judith ka, patay ka. Doble bayad mo yan Tuloy.
and this had become a very high priority topic. Oh, wow, very priority topic. Kasi syempre, importante yan. I hope we can find a ways to help each other in this. Ay, wow, talaga naman. Sigurado yan, guys, ha. Napaka magaling, ha. Very, very good in sales talk. Ito si Pangulong Marcos Jr. The best president salesman nga, eh. Oh, tuloy. Firstly, Lisa Araneta Marcos headed the Philippines delegation consisting of Pangasinan Representative Mark Cuangco, Catherine Yu Pimentel, Benito Tixico, Rafael Consing, and Ambassador Alfonso Berto de United Arab Emirates, which is ang UAE, in a meeting with the INIC from June 27 to 29, 2024. Oh, ito kasing nakaraan June, mga kababayan, nagpunta ang Philippine delegation dyan po sa UAE. Ang pinuntahan nila ito. Oh, ang pinangunahan po ng ating First Lady. Mayroon po ang video na in-upload yan. Pinangunahan niya, kasama po ito si Congressman Mark Cuangco. I don't know, guys, if DND Secretary Gibo Chudoro kung magpinsan yan, Oh. Then, bumisita yan. Yan po ang pinag-usapan nila tungkol dito sa nuclear energy na ito. Now, mga kababayan, pangatlong pag-uusap na ito, ha. Ito na siguro, maganda ang resulta na. Tuloy-tuloy na. Kaya nga sabi ko, para papunta na tayo doon, day. Mga dudong, agoy. Cuangco who has been a staunch proponent of nuclear energy. Magaling ito, guys, ha. Si Congressman Cuangco, ha. Very expert ito. Reiterated his pitch to restore the Philippines nuclear plan with the UAE side as a strategic partner. Oh, nako mga bes. Nako, pupunta na talaga tayo doon. Nga? During the meeting, Cuangco and Hamadi reported to the First Lady that they had sent an invitation to the President to join the International Declaration to Triple Nuclear Energy 2024 objective at the United Nations General Assembly ONGA this September. Dahil ito, guys, very important, itong nuclear energy sa Pilipinas, for sure po yan, dadalo ang Pangulo at napaka-importante ito, no? I'm not sure, guys, pero parang dadalo ang Pangulo, no? This coming September. Ay, gustong-gusto ko marinig ito, mga kababayan, ha? Ang magiging result nito. Nako! The First Lady said, she will take this up with the President, adding the Department of Foreign Affairs, which is ang DFA, is currently consolidating inputs from the concerned agency regarding the Philippines' possible participation. Oh, wow. Social, mga bis, ha? Maganda ito. Pag mga importanteng bagay, walang problema. Hindi mo pwede questionin ang Pangulo. Dahil lahat ng mga international forum niya, malaki ang bunga na ibinabalik. Sabi ng mga DDS, puro travel. Sabi ko sa inyo, puna-puna sila ng kay Pangulong Marcos Jr., travel. Pero hindi ito, bumalik na sa kanila. Ayan, si Sara Duterte, di ba? Mas malala kasi oras ng bagyo tumakas papuntang Germany. Si Pangulong Marcos Jr. pag pumunta sa international forum, mayroong kapalit yan, na good news. O magkano ang ngayon? 1.1 ang 1.1 trillion ang investment na pumasok. Talagang hindi pledge yan, talagang nag-invest. Na yan, guys, secure na. Secured na ang investment na napakalaki, trillion, mga besa, grabe, antindi. Kaya bumaba nga ang unemployment rate, mga kababayan, at tumaas ang GDP ng Pilipinas at maraming nagkaroon ng trabaho dahil dyan sa trillion na investment na yan. Grabe si Pangulong Marcos Jr., ang galing talaga ng discarding niya, naloka ako. Diretso, ang sabi po dito, the International Declaration to Triple Nuclear Energy calls for the tripling of global nuclear energy capacity by 2050. Ay, wow. For sure, guys, umpisahan yan sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Well, matagal ito matapos. Siyempre, ilang presidente, baka abutin pa ni Sandro yan. O baka panahon ni Congressman Sandro matapos,
Wow, social. Abangan natin yan guys. Pinangunahan ko na talaga. Around 1,000 Filipinos are working in UAE, Baraka. Baraka Nuclear Energy Plant. Ay, grabe. Ang tindi mga bes. 1,000 Filipinos. They are working in UAE. Doon mismo. Sa nuclear energy nila. Oh my goodness. And this is the time to have this kind of nuclear energy here in the Philippines mga beswa. Para nang sa ganun, yung ibang mga kapwa nating Pilipino na magaling dyan, dito na magwo-work, no? Last May, representatives from the Board of Investment meet with UAE companies to discuss possible investment opportunities in the Philippines, particularly this relating to clean energy. Oh my goodness. Parang ito na kaya. Oh, parang papunta na tayo doon mga kababayan, ha? What do you think? Well, I think President Marcos will, do the best for the better country. Next naman, mga kababayan. For the better Philippines, ika nga, no? So, dahil dito, ipakita ko nga yung ibang highlights, no? Sa pag-uusap nila. Oh, nakita nyo yan, no? Ang ganda ng ngiti ng Pangulo, ha? Oh, see? Ganyan dapat ang mga leader masayahin. Kaya ito si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, hindi ito matanda. Puro pangiti-ngiti lang ito, no? Tsaka hindi pala away ito. Tahimik lang, trabaho, walang personalan. Oo, ay, wow, grabe. Naku, kilala itong mga opisyal na ito, guys. Magagaling ito, no? Pagdating sa mga ganyang klaseng usapin, matindi ito. Mga very high profile ito. Kaya itong nuclear energy, hindi rin basta-basta, guys, na ito, na usapin. Matindi ito. No. See? Saan kayo niyan? Alam nyo ba yung nakatalikod na ito, tong babae na ito? Ito, guys, ito. Ano yan guys, may bahay po yan ni Senator Coco Pimentel. Ito yung kasama nila, itong last June. Nakasama po si, ating First Lady. At ito yung katabi niya naman, itong puti, kulay puti. Ito po si Congressman Cuangco. Expert ito sa guys, nuclear. At mayroon pang isang doktor actually, no? So yan, wala si First Lady So, dahil dito mga kababayan, abangan po natin ang magiging resort natin. As I said, lahat po ng magagandang programa ni Pangulong Marcos Jr., yung mga magagandang nangyayari sa Marcos admin, i-upload po natin. Hindi man 100% mga kababayan, pero i-updates natin ang mga iba dahil ang daming magagandang programa ito, mga besa. We will try our best na i-spread natin yan, okay? So, yun guys, ang pinaka-latest updates video natin. Ano po ang kapalagayan nyo? Ito na, ang hudyat sa sa patuloy na pagbabago ng bansang Pilipinas. Hold your breath, mga kababayan. Ito na. Umpisa pa lang yan guys, hindi instantly na mangyari agad. Proseso po yan, proseso yan. Kaya maghintay tayo. Hanggang matapos ang termino ni Pangulong Marcos Jr., at least maiwanan niya ang Pilipinas na kahit papano maganda. Safe ang Pilipinas. So yun guys, thank you for watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.